Navitas barley? Totoo nga ba? Sa mga nagsasabi na hindi ko dinidisclaim, paulit-ulit po sa video namin, at least siguro 50 times ko na sinasabi, Birch Tree Advance lang ang tunay na in-endorse namin, isa lang. Lahat ng iba fake, paulit-ulit. Hi guys, welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach, AJ Palmos. At kung bago ka sa akin channel, i-click mo lang ang subscribe button, bell notification para like kang updated sa mga future videos natin. Navitas, Naveta, o Warentang barley grass? Totoo nga ba ang mga product na ito na ngayon ay sumisikat sa social media, lalong-lalo na sa Facebook at sa TikTok? Sabay-sabay po nating alamin kung ano po ang katotohanan behind this product. Disclaimer lamang po, ang video ito ay for product awareness and educational purpose only. Hindi po natin intensyon na makasakit ng mga distributor, seller, or ng mga product user ng produktong ito. Ang gusto lang po natin makapagbigay kaalaman at katotohanan sa lahat po ng mga gagamit at gumagamit na ng produktong ito. Halika, samahan niyo po ako. Kung ready ka na, simulan na natin. Tara! Ang pangalan ng kanilang product ay Navitas barley grass. Pero, yung mga nag-order po ng produktong ito, ang nare-receive po nila, minsan ay Warentang or Naveta barley grass. Sa pangalan pa lang po, very inconsistent na po. Meron po bang isang company na pwedeng papalit-palit ng pangalan? I doubt na original ang ganitong estilo. Kasi tandaan nyo po, ang produkto po ay nire-rehistro. Kaya hindi po maaari na papalit-palit po yung pangalan ng produkto or packaging. Lahat po yan kailangan pong ipinaalam at inire-register po yan para nalalaman ng mga distributors kung alin ang original at hindi. Hinanap ko po ang pangalan ng kumpanya na gumagawa ng Navitas barley grass and ang lumabas sa system ay no information found. So wala pong pagkakakilanlan ng kumpanya ng produktong ito. Origin ng product na ito ay hindi rin po sigurado. Based po dun sa mga gumagamit na or nakapag-order na ng product, ang sabi po nila ito po ay galing sa Japan. At yung iba naman po, ang sabi po nila ito po ay galing China. At kung titignan po natin yung kanyang label, wala rin po kayong makikitang maayos na basihan na ang produkto nila ay nanggaling sa isang bansa na kung saan mapapatunayan sana natin na ito po ay legit na produkto. Pero based po sa packaging nila, wala po kayong makikita anything na magsasabi kung saan galing ang kanilang produkto. Ang barley na pinagkukunan nila ay no information found din po. Wala tayong makikita sa website na kung saan mismo nanggaling ang produkto at wala man lang pong anything na descriptions para mapagkuhanan natin ng pinagmula ng kanilang produkto. Ang product content po nila ay adult barley grass or grains. Based po doon sa nakita ko sa mga packaging, ang nakalagay po doon is adult barley grass. Yung iba naman po katulad ng Warentang, grains naman po yung ginagamit. Alam niyo po ba na wala na po kayong makukuhang sustansya sa pagkuha po or pag-inom ng barley galing sa adult barley grass? Dahil sa pag-aaral po, ang sustansya po ng barley ay nakukuha lamang po doon sa pinakatalbos, yung kanyang first 12 centimeters na damo. Nandoon po concentrated ang nutrients. Ngayon, kung ang gagamitin po ay adult barley grass, wala na po tayong makukuhang sustansya galing dito. At kung pagdating naman po sa barley grains, ang barley grains po ay nagko-contain ng gluten. Nagkakaroon ng allergic reaction sa mga certain people na may allergy po sa ganitong klaseng pagkain. So, hindi po talaga advisable na gamitin ang adult barley grass at ang grains bilang gawing food supplements katulad po ng Navitas barley grass.
Pagdating naman po sa certification, wala pong nakaregister na Navitas Barley Grass sa FDA. At meron po silang inilabas na certificate kuno na galing daw po sa FDA, at based sa aking checking, wala rin po talaga itong record. So wala pong katotohanan yung kanilang nilalabas na certificate kuno na ito po ay certified ng FDA or GMP. Halal certified ba to? No record found sa system. So wala po kayong makikitang halal certified. Yung kanina po, FDA approved, false information po yung nakalagay sa kanilang label or packaging ng kanilang product. So no na po tayo dyan. At meron din pong nilabas si FDA na mag-iingat po sa mga product na hindi rehistrado sa kanila dahil maaari po itong makalason sa mga taong iinom or gagamit ng produktong ito. Wala rin pong certification na ito po ay organic. Yan po yung mga factor na dapat po ninyong malaman, lalong-lalo na bibili at gagamit po kayo ng produktong barley. So wala pong FDA, walang halal certification, at wala pong organic certification ang produktong Navitas Barley. Ang variant naman po ng Navitas Barley ay barley grass, matcha, and celery. So itong tatlong combination na to ay maganda po. Kaya lang dahil ang mismong barley itself ay hindi sigurado or hindi rehistrado, how come na magiging tamang produkto po ang Navitas Barley? Hindi tayo nakakasigurado na yung produktong ito ay totoong nakakabuti sa ating kalusugan. Baka mamaya yung binibili ninyong produkto, instead na makatulong, makagaling sa inyong mga karamdaman, baka makadagdag pa ito sa inyong gastusin at sa inyong mga problema. Ang net weight po ng product na ito ay 60 grams, 20 sachet po sa isang box at 3 grams per sachet. Ang isang kahon ay naglalaman ng 20 servings. Pagdating naman po sa presyo, do your own research po. Dahil based sa mga nakita namin, inconsistent po ang pagbibigay nila ng pricing. Depende po sa nagbebenta. Kaya hindi tayo makapagbigay ng accurate pricing ng product ng Navitas Barley. But more or less po, mura lang po siya. Kasi hindi po maaring tumagal sa competition yan kung sasabay po yan sa mga original barley katulad ng Sante. Ang mga imitation na barley po, bagsak presyo po yan. As much as possible, ang kukunin niya na market is yung mga market na kaunti lang yung buying capacity. Bababaan nila yung presyo para kagatin ito ng masa. Dating po sa packaging, very inconsistent yung kanilang packaging. Gagawa po tayo ng part 2 para maipakita ko po sa inyo kung ano po yung sinasabi nating discrepancy pagdating sa packaging. Pagdating naman po sa marketing, dito po very rampant po sila. Ang ginagawa nila is mass sponsored advertisement. So wala silang ibang gagawin kung hindi i-promote ang barley nito gamit ang mukha ng mga celebrity, sikat na tao, mga doktor, at mga influencers para magamit nila ito as marketing materials. Lahat po yan ay fake. So magbibigay tayo ng ibang mga example sa video na ito at sa mga darating na gagawin nating videos para may pakita ko po sa inyo ang katotohanan pagdating sa unethical marketing strategy na ginagawa ng Navitas Barley. Pinalinitaw po nitong mga hinayupak na ito na kaya po gumaling ang aking anak na si Zoe at pati na rin po yung anak ko po si Helga, uminom daw nitong, tong barley grass, may binanggit na pangalan Navitas ba dyan? Basta, napakawawalang yan itong mga tao to. Kung gusto po nyong i-promote yung produkto ninyo, bahala kayo sa buhay ninyo. And that's it for today's video. Maraming salamat and I hope itong video na ito ay magbigay awareness sa inyo sa paggamit or pagbili ninyo ng product na Navitas Barley. Ang verdict natin dito, of course, fake products and fake company. With that, maraming salamat po. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on my next video. To God be the glory. Bye-bye.